Magandang umaga mga bata! Okay, bago natin simulan ang ating klase, magsitayo muna ang lahat para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Gabayan ninyo po kami upang kami ay matuto. Bigyan niyo po kami ng talino at pag-unawa na sa aming panibagong aralin. Tulungan niyo po kami na maging mabuting mag-aaral sa araw na ito at magpakailan paman. Yun lamang po. Maraming salamat. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli, magandang umaga mga bata. Kumusta kayo ngayon? Okay, magaling. So bago kayo magsiupo, pakipulot muna ng basura sa inyong paligid at ayusin ang hanay ng inyong mga upuan. Okay. So, upang maging mabuti at mahatiwasay ang ating klase ngayon, narito ang ating 3M. So, ano nga ulit ang ating 3M para sa ating patakaran sa klase? Una, maging magalang. So, magalang kayo hindi lamang sa inyong mga kaklase, kundi pati na rin sa inyong guro. Pangalawa, magtaas ng kamay bago sumagot o magtanong. So, itaas niyo ang inyong mga kamay. At pangatlong M ay mag-focus. So, mag-focus kayo sa ating bagong aralin upang kayo ay matuto. Okay? Kuha ba mga bata? Ano nga ulit ang ating 3M? Una, magalang. Pangalawa, magtaas ng kamay. Pangatlo, mag-focus. Okay. So, mga bata, mayroon bang liban sa ating klase ngayon? Wala? Okay, mahusay. Bigyan natin ng 3 bagsak ang inyong mga sarili. 1, 2, 3. Okay. So, mga bata, may nakaalala pa ba sa ating tinalakay kahapon? Yes, Liza? Okay, ang ating tinalakay kahapon ay patungkol sa pagiging magalang. So, ano naman ang kahulugan ng magalang? Yes, John Paul? Okay, magaling. So, ang pagiging magalang ay yung nagpapakita ng respeto sa ating kapwa. Okay. So, bigyan natin ng ang galing clap ang lahat ng sumagot. 1, 2. Ang galing. 1, 2. Ang galing. 1, 2. Ang galing-galing. Okay. So, bago natin simulan ang ating formal na talakayan, may ipapakita muna ako sa inyo na isang larawan. So, sa gustong sumagot o kung ano ito o ano ang pinapakita ng larawan ay magtaas lamang ng kanilang kamay. Okay? So, ano ang inyong naobserbahan sa ating larawan? Yes, Nikki? Okay, nagpapakita ng respeto. Ano pa? Yes, Jillian. Okay, isinasauli ang ulong na pitaka ng matanda. Ano pa? Yes, Paul. Okay, nakikipag-usap sa matanda. Okay, so lahat ng inyong mga isinagot ay may kinalaman sa ating panibagong aralin ngayong araw. So, ano nga ba ang ating paksa ngayon na pag-aaralan? So, ang ating panibagong aralin mga bata ay patungkol sa mga gawaing katapatan sa pamayanan. Okay. So, ano nga ba ang katapatan? Okay. So, ang katapatan ay isang kalidad ng pagiging tapat. Tinitingnan bilang katapatan sa sarili, sa iba, at sa pamayanan. Ito ay naglalaman ng kahulugan ng pagsunod sa mga salita, pangako, at halaga.
So, bakit nga ba mahalaga ang pagiging tapat, mga bata? So, mahalaga ang pagiging tapat dahil nakapagbubuo ito ng tiwala. Okay, nagkakaroon tayo ng tiwala sa sarili o trust with each other. Okay? Pangalawa, pamumuhay ng may integridad. So, nagkakaroon tayo ng mga desisyon sa buhay na tama. At pangatlo, pagtulong sa pagsubok ng mga mali. So, kapag sinasabi mo yung tama o nagiging tapat ka sa lahat ng mga nangyayari, nabibigyan natin ng solusyon kung ano yung mga maling nagawa. Okay. So, mga bata, mayroon tayong halimbawa ng katapatan. So, ano nga ba ito? So, ang halimbawa ng katapatan, mga bata, ay una, pagsunod sa pangako. Yes, nasabi na ni Teacher Cha. So, ito yung kapag may pangako ka sa iyong kaibigan na magkikita kayo ngayon, so dapat sundin mo o tuparin mo yung mga binitawan mong salita. Pangalawa, pagsasabi ng totoo. So, sasabihin mo yung mga totoong nangyayari na walang pag-aalinlangan. At pangatlo, pagtulong sa kapwa. So, kapag sinasabi mo yung totoo, nakakatulong ka rin sa iyong kapwa-tao. Okay, kuha ba mga bata? Okay, mahusay. At dahil dyan, may inihanda ako sa inyo na isang gawain. So, kumuha kayo ng isang buong papel at narito sundin ninyo ang chart na ito. So, sundin lamang ninyo kung ano ang sinasabi ng chart. Okay? Kunin mo na ito. Okay. So, sa inyong gawain, sa unang hanay, ay isulat ninyo ang mga taong nasaktan o nagawa ninyo ng mali. At sa pangalawang hanay, pagkakamaling nagawa sa kapwa. So, isulat ninyo yung mga pagkakamali ninyo sa nalagawa sa taong inyong isinulat dito. At sa pangatlong hanay, ano ang iyong mga paraan sa pagtutuwid sa mga naging pagkakamali. Okay? So, bibigyan lamang po kayo ng 5 minuto sa paggawa. Pagkatapos ay pipili ako ng mag-aaral na re-representa ng kanilang mga ginawa. Okay? Okay, time's up. So, ang lahat ng inyong isinagot ay tama. Bigyan natin ng ang galing clap ang lahat. 1, 2. Ang galing. 1, 2. Ang galing. 1, 2. Ang galing-galing. Okay. So, mga bata, ano nga ulit ang ating paksa ngayong araw? Okay, ang mga gawaing katapatan sa kapaligiran. Magaling, Liza. Ano pa? Ano ang kahalagahan nito? Yes, Paul. Mahusay, mahalaga ang pagiging tapat dahil nakabubuo ito ng tiwala. Okay. So, mga bata, upang makonbinsi ninyo ako na kayo talaga ay nakikinig sa ating talakayan ngayong araw, kunin ninyo ang inyong mga papel at magkakaroon tayo ng maikling pasulit. So, ito ay sasagutan ninyo sa loob lamang ng 10 minuto. Pagkatapos ay ipasa ninyo sa harapan. Okay? Okay, get 1 and pass. Okay, time's up. Ball pens up. Okay, thank you so much. So, bago natin tapusin ang ating klase, kunin niyo muna ang inyong
kwaderno at isulat ang ating takdang aralin. So, para sa inyong takdang aralin mga bata, magbigay ng 5 magagandang katapatan na nangyari sa totoong buhay. So, halimbawa, isinauli ang nahulog na pera ni tatay. Okay? Kuha ba? Magaling. So, muli, magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Natuto kami ng maraming bagay. Tulungan ninyo kaming maalala ang mga natutunan namin at gabayan ninyo kami sa aming pag-uwi. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So maraming salamat mga bata sa inyong pagdalo ngayon sa ating klase at laging tandaan, mag-aral at magsumikap para sa inyong magandang bukas. Paalam!